very sad kasi nakasama ko sa show na yun. Eh, kahit sa, nag-guest kami ni Sarah Labati yung huling episode ng SOP. Tapos ever since sa party hanggang sa SAS, andun pa ng team. And then, parang yung pagsabi sa akin na nawala ako sa show, parang sobrang bigla. So medyo may konting tampo. Pero at the same time... Pero binalik ka rin, di ba? Like, konting guesting. Pero hindi na tulad ng dati na parang every Sunday andun ako. So ako... A winner ka pa. Yes. I was really sad kasi at the same time, sa totoo lang, I really like that show. Masaya talaga yung every Sunday may performance ka, tapos iba-iba yung ginagawa mo. Masaya lang yung Sunday also. So ako, parang nakakalungkot yun. Kaming din I mean like, kasi close din ako kay JR at si Yasi, kasi mga ibang talents na pinasuwa, diba? Si Yasi kumabulo. Diba? Si JR din medyo masama yung loob namin dun kasi parang bigla lang. It's like there's no warning. Parang one day, may meeting ako sa GMA. Tapos parang sinabi na, oh, by the way, iba yung direction ng SAS na yun. So, after today, baka hindi ko na magiging writer. Parang, okay. After 4 years, parang ganun lang. Ikaw ba, nagkaroon ka ng chance na tanungin sila? Tungkol sa SAS? Yeah, tungkol sa... kasi sila Yasi ko dito namin. Kung ano yung kinausap mo? Yung meeting na yun, actually, tinanong ko, sabi ko, bakit ba? Parang akala ko baka may ginawa ko or something. Yung sinabi nila sa akin, yung reason lang is parang may content changes or they're changing the direction of the show. Iba daw yung direction. So, okay. So, kailangan itanggalin ng halos I think half ng casting ng SAS. Siguro mga half ng casting ng SAS na wala after 1 week. So, I really don't know. Kasi ako, I mean, syempre, yung point ng SAS is to compete sa ASAP, di ba? Eh, paano kayo compete sa isang show if you take out the artist there? So, nagbawas din sila before that. Dati kasi, yung SAS is mga 2 to 3 hours. And ngayon, halos 1 hour and a half na. So, ako parang, syempre, I was really sad. At the same time, parang medyo na-confused din ako. Parang, gagawin nyo? Anong plano nyo? Parang, ito pa talaga. So, parang you're trying to win by stepping back. So, ako, sabi ko, kasi, I really enjoyed that show. But, there were rumors din na mawawala na yung SAS. Yung rumors na mawawala na rin siya. Sa tingin mo? I don't think kasi sa tingin ko sa isang network, kailangan talaga yung main staple sa Sunday variety show. So if ever, tulad ng dati, baka if ever na natanong yung SAS, baka ang gagawin nila, i-repackage. Diba, dati nga sa Party Pilipinas na repackage nila bilang Sunday All-Stars. So I think, parang imposible na walang Sunday variety show sa isang network. Pero ibabalik ka okay? Yes. Pero sana naman if ever, balik ako. It's more to singing. Yes. Sana consistent ako. Tapos ayoko magiging dancer. Tapos yung dancing days ko. Gusto ko talaga may kumanta. Yung parang yung sentiments mo ba na yun? Yung isang reason kung bakit hanggang ngayon nagdadalawang isip yung opinion. Yes, kasi ang naisip ko nung nag-offer sila ng renewal, ayoko ulitin sa nangyari sa last 5 years. Yung last 5 years na nasa GMA ako. Para if ever, kasi yung binigay nila sa akin is a 3-year renewal. Siyempre, sa loob ng 3 years na yun, I'm gonna be 30. Pagkatapos ng 3 years renewal, I'll be 31. So, di ba? Sana by then, mas malinaw yung direction ng career ko. And that's why I'm really taking my time. Really thinking about it. So yun, sinabi ko din sa kanila na, hindi ako tutulad ng mga bagets na parang 19, 20 na, I'm 20, wala rin not young anymore. So, yun, sinabi ko sa kanila, and I think they understanding naman ng GMA. I told them, I'm committed to them, and I just need time. Pero you're still with GMA. Sa ngayon, wala pong... wala kang contract. Nag-expire siya noong February. So, since February... So, nagamit mo na